Malapit na naman mahinog yung mga raspberries namin. Tapos, malapit naman mamulaklak yung lilis ko. At, linisin na namin ang pool. Actually, nililinis na yan. Oh, look! There are a lot of blueberries. You guys want to pick some? Yes. Come on, Sophia. Just pick the dark ones. Like these? Yeah, dark ones because the birds are eating them. This one, my love. Oh, this one. The blueberries, my love. It's so sweet. Do you Oh, diba? want some? No. Tapos, araw-araw akong nag-harvest ng aking mga strawberries. Ito kasi, ibang strawberry to eh. Mixture daw to. Crossbreeding ng strawberry and pineapple. Eat one, Mom. You go get the blue, ano. Ate, you share her, ate. Come here, Nana. Tapos, ayan yung aking garden. Hindi ko talaga to siya naalagaan kasi usually kino-cultivate ko na to ang garden December pa lang. Inaayos ko na siya, nire-ready ko na for summer. Ang nangyari kasi January ay nag-start na ako mag-process ng application ko sa Navy. Ayan, may lettuce kami. Tapos ito yung raspberry ko, tapos ito yung grapes ko. Bago lang namin tanim to. Tapos ito yung apples. Tapos yan yung mga sitaw-sitaw ko dyan. Yan. Ito yung sa crib. Tapos sabi niyo ng asawa ko, itapon na. Huwag mo itapon. Huwag mo itapon eh. Pwede pang anuhin yan. Pag akyatan ng mga akyatan ng mga aking mga halaman. Tapos so last November, since nagplano akong apply ng Navy, sabi ko I won't be here for 10 weeks and then maybe kung ma-deploy ako agad, sabi ko hindi ko maasikaso yung garden. Ngayon, hindi ako talaga nagtanim. Ang ginawa ko lang kasi yung garlic kasi hindi naman siya alagain. So, itanim mo lang siya tapos pabayaan mo siya, harvestin mo siya month of July or August kapag ready na siya i-harvest. Tapos tinuruan ko yung asawa ko kung paano gawin. So, yun na lang yung talagang tinanim ko, garlic. Kasi nga, I'm expecting na I won't be here this summer. So, ayan yung garlic ko. So, sabi ko, hindi na ako magtanim. Kasi mamaya mamatay lang, hindi nyo lang maalagaan. So, unfortunately, hindi pa talaga kaulooban ng Lord. Okay, do not eat the green one. Because your tummy will get hurt. Si buang ka. Hindi ka talaga taga-bukid. Taga-syudad. Jud kang umawa ka. Yeah. Bachay, you teach your sister. You pick the blue one, the dark one. So anyways, ayun. Unfortunately, hindi ako natuloy. Kaya, ngayon, sabi ko, ito na lang yung garden ko. Wala akong, last year kasi, ganitong time, June, July, meron na akong mga talong. No, don't touch it. You eat your popsicle. Meron akong tanim na mga sili, may tanglad pa ako. Namatay nga lang yung tanglad ko kasi akala ko magsusurvive siya ba sa winter. Hindi pala, bubo talaga. So ayun, sabi ko, wala akong tanim this year. So bawi na lang next year. Kung ano man yung plano ng Lord. So, ito yung mga tanim ko sa aking garden. Last year talaga sobrang ganda nitong garden ko dito. May mga sunflower ako. This year may mga sunflower na ako. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit ko, kung gusto yung malaman, kahit ayaw yung malaman, isi-share ko pa din. Yan yung gamit ko sa aking pagdidilig. Hindi kasi ako nag-fertilize. Proven and tested na yan. Okay? Ang soil ko dito ay hindi kagandahan pero I use this to water my plants and then they give me nice harvest. Diyan sa Pinas, agricultural naman kasi ang land nyo dyan. Hindi nyo kailangan ng fertilizer. I don't know ba kung sino nagpauso ng fertilizer na yan. It's not good for the body of sa mga consumer. Ito lang talaga yung ito lang yung
pandilig ko. Pwede to sa kahit anong plants. Ano to siya? Ibabad nyo lang 2 to 3 days, pwede na yan. Tapos lagyan nyo ulit ng water. Na nakakataba, tapos nakakapagbigay ng maraming harvest. So anyways, that's all for today's vlog. Eme.